sing for joy to the Lord. Let us shout aloud. Mapagpalang araw mga pamuso. Yan, praise God po sa nagbabalik po nating prayer meeting, sa ating weekly prayer meeting. Pero po, before po tayo mag-start, yun, mag-share lang po ulit ako ng buhay ko. Actually, pagka nag-start po ako ng discipleship ngayon, ng mentoring ngayon, nagtatanong po ako sa mga bata. May tatlo akong tanong. Pero po, yung pangatlo kong tanong, ang tinatanong ko sa kanila, meron ba kayong, may inisip ka bang tao na sa tingin mo pwede mong gayahin na leader? Na sa tingin mo, pwede ko siyang gayahin, gusto kong maging katulad niyang leader. Kung galing siya kabuting leader, gusto kong maging gano'n din siya. Yan, may tinatanong po. Katulad nila Ban, nila Robbie, nila Jared, tinanong ko sila kung sino yung sa tingin lang ina-idolize nilang leader na gusto nilang magaya. And wala naman silang sinagot. Actually. Pero ayan, ang galing na po kasi ang tingin ko po kaya ina-ask ko sa kanila yon dahil gusto ko may makita sila kung ano ba yung gusto nilang makita. Makita nila yung katulad ni Ivan, gusto niya maging katulad ni Kit. Yan. Ma-idolize niya kung ano yung ginagawa ni Kit na mabuti, magawa niya. Yan. Naalala ko po si Mayor Bico. Yan, talagang ina-idolize natin siya ngayon this past years dahil napakaganda ng nagagawa niya sa Pasig, hindi pala sa atin. Sa Pasig. And gusto-gusto natin na magaya siya ng ibang ng katulad ng Sangono, ng mayor natin sa Sangono. And di ba nga sinasabi niya, okay lang nagayain siya kasi maganda naman yung ginagaya. Yan. Ngayon po, papasok tayo sa panggagaya. Gagaya po tayo ng isang Bible character sa Bible. Isang character para sa Bible. Gagayin po natin si Zacchaeus. Yan, dito siya. Gagayin po natin ngayon si Zacchaeus. Yan, before po mag-start, sino po ba si Zacchaeus? Si Zacchaeus po, siya ay leader ng ngolekta ng tax. Yan, kaya po sinasabi ni Pastor Ronald kanina, saktong-sakto yung prayer natin kanina tungkol sa BIR, tungkol sa pangolekta ng tax. Dahil po kay Zacchaeus na ang ating pag-aral niya. Ang topic po natin today, ang title is Gaya ni Zacchaeus. Bakit nga ba gaya ni Zacchaeus? Dahil nais natin na magaya natin kung ano yung ginawa ni Zacchaeus nung na-encounter niya si Jesus Christ. Ano-ano nga ba yung mga ginawa ni Zacchaeus that time? Una, basahin po natin. 1, 2, 3. Sikapin natin mapalapit kay Jesus. Gaya ni Zacchaeus, sikapin natin mapalapit kay Jesus. Sinabi dito sa Lucas 19, verse 3 to 4. Pakibasa po, 1, 2, 3. Sinikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao, hindi nito makita dahil siya'y panda. Kaya patakbo siya nauna sa daanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikamoro. Dito po makita po natin, nakalagay po dito, sikapin. Ano po ba yung sikapin? Yun po, in English, magbigay tayo ng effort. Gumawa tayo ng paraan para makamtan natin yung bagay na gusto natin gawin. And dito, makikita po natin kung ano yung gustong gawin sa Zacchaeus. Yung mapalapit kay Jesus Christ. At mabasa po natin dito kung anong ginawa niya. Umakyat po siya sa sycamore tree. Yun. Nais ng Lord sa atin, nagayahin natin si Zacchaeus, si Zacchaeus. Gusto ng Lord na magkaroon tayo ng sarili nating sycamore tree. Na tutungtungan natin para makita natin si Lord. Yung ginawa dito ni Zacchaeus, nauna siya dahil alam niya kung saan pupunta si Jesus Christ. Nauna siya sa pwesto na yon. And umakyat sa sycamore tree para makita si Jesus Christ. Gusto ng Lord na magkaroon tayo ng sarili nating sycamore tree. Yung magkakaroon tayo ng step through para mas malapit kay Lord. Lalo na siguro may mga nakarinig pa sa atin na baby Christians. Nice ng Lord na kahit mag-start ka sa prayers, sa devotion mo, yan, makapag-start tayo, makapag-step tayo, mag-take tayo ng one step at a time. Step by the step para sa success. Sabi pa rito, sa Santiago 4 verse 8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Yun. Nice ng Lord na mas lumapit tayo sa Kanya. And by that, mas mapapalapit din tayo sa Lord. Yun. Pangalawang katangian ni Zacchaeus na maaari nating magaya is itong pangalawa. Basahin po natin. Yan, basahin po natin 1, 2, 3. Papasukin si Jesus sa ating buhay. Yan. Papasukin po natin si Jesus sa ating buhay. Yun. Siguro po,
halos lahat ng nakikinig sa atin ngayon is pinapasok na si Jesus Christ sa ating buhay. Pero ito yung gusto ng Lord na mas gayahin pa natin, gaya ng ginawa ni Zacchaeus. Basahin po natin yung verse na to. Luke 19 verse 5. Tumingala siya kay Zacchaeus. Sinabi na Zacchaeus, agad, sapagkat kailangan sa iyong bahay. Nagmamadaling bumaba si Zacchaeus at tuwang-tuwang pinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Si Lord, nagbibigay siya ng invitation sa atin. Nag-aalay siya. Nag-open siya ng invitation sa atin. Ang nais ng Lord is, tanggapin natin yung invitation na yan. Unang tinanggap natin yung invitation nung tinanggap natin si Jesus Christ bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Ngayon naman siguro may ino-open sa inyo si Lord. Bilang worker, bilang manggagawa niya, o baka may calling sa inyo si Lord na nais niyang i-open sa inyo. Kumakatok sa inyong puso. Sabi nga dito sa may verse natin, basahin po natin. So, Pahayag 3:20, sikat po to. alam po natin ito. Basahin po natin sabay-sabay. Tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung diringgin ninuman aking piling at bubuksan ang pinto, papasok ako at kakain akong kasama niya. Yun. Nice ng Lord na pagbuksan natin siya. Yun. Gaya nung pinapasok natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Nice pa ng Lord na maging open pa tayo sa Kanya. Maging open pa yung puso natin na tanggapin yung hamon niya sa atin. Kung ano pa ba yung pinapagawa niya sa atin, tanggapin natin to. Yung mga inaalok niya pa. Tanggapin natin to na may galak at may pag-asa. Pangatlo, at huli, na pwede natin magaya kay Zacchaeus. Itong patlong niyang katangian. Sinabi rito, gaya ni Zacchaeus, pagsihan ang mga kasalanang nagawa. Basahin po natin yung verse, Luke 19 verse 7. Lahat na nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan na sabi nila. Ang galing lang po kasi kung mabasa po natin ito, makikita natin na si Zacchaeus is tunay na makasalanan. Dahil kung alam po natin, yung mga tax collector nung unang panahon, nung time nila, is talagang kurako talaga. And sa Pilipinas, marami pa rin naman yan, sa mga tax collectors. And ngayon nga po, makita natin si Zacchaeus makasalan talaga. Dito, makikita natin na yung mga tao nagbubulong-bulungan na dahil nakikita nila si Jesus Christ kasama yung mga magnanakaw, yung mga makasalanan na to. And mababasa po natin kung paano nag-humble down si Zacchaeus. Kung ano ba yung ginawa niya kung paano pag-repent yung gusto niyang gawin. Babasahin ko po itong sunod na verse. Sabi dito sa verse 8, tumayo si Zacchaeus at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, pamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako'y may nadayang sinuman, isasauli ko ito sa kanya at makaapat na beses. Yun ang gusto ni Zacchaeus. Inamin niya na makasalanan siya. Tinanggap niya. Inamin niya na makasalanan siya and handa siyang pagsisihan nito. At maganda rin yung reward na makuha ni Zacchaeus dito. Gaya natin, nais ng Lord na mag-repent tayo sa mga kasalanan natin. Ako, marami na akong nagawang kasalanan. Talagang, ilang beses na ako nag-repent kay Lord. Halos araw-araw pa rin. Pero yun ang gusto ng Lord eh. Kahit anong nagawa natin kasalanan, kahit gaano pa ito kabigat, yung grace niya pa rin yung mangingibabaw. Sabi nga rito, kapag ang isang tao ay nagnanakaw ng baka o tupa, ito'y pinatay o pinagbili. Papalitan niya ito, 5 ang papalit sa isang baka at 4 naman sa isang tupa. Dito po, mabasa natin kung bakit nga ba kailangan magbigay ni Zacchaeus. Makita natin sa konteksto ng Exodus 22. Dahil kapag sila nagnakaw, binabalik po nila to. Binabalik din nila yung mga ninakaw nila. Sabi sa Matthew 3:8, patunayan muna ninyo sa inyong mga buhay na kayo'y talagang nagsisisi. Yun. Nais ng Lord na magsisi tayo. Pagsiyan natin tunay yung mga kasalanan natin. Yung mga nagawa natin kasalanan. Para naman kay Lord. Nung tinanggap natin si Lord, nalinis na tayo eh. Kailangan natin tuluyang itong pagsisihan. At tanggapin natin yung paglilinis na nanggagaling kay Lord. Yun ang gusto niya sa atin. Tanggapin ito. And makita rin sa buhay natin na talagang nagsisisi tayo. Nakita sa atin na hindi na ako yung dating ako.
Naalala ko lang po nung time na nag-start ako ng core block. First time ko maging leader. After ng pandemic days pa yun, 2021 siguro. First time ko pa maging core block leader. Tapos, after ko ng BS sa core block ko, na-BS ko yung sila Joremel, tapos sila Rick, sila pa yung core block ko nun. Tapos dito kami sa church. After po nun, naglakad ako. Ganun pa yung lakad ko nun. Lakad ako palabas dito sa may gate. Tapos nakasalubong ko si Tinay. Yan. Nakasalubong ko si Tinay. Tapos, nagaya ako sa kanya. Tapos, kaya hindi naman siya. Tapos nung kinagabihan, nag-chat si Tinay sa akin. Sabi niya, Mer, natatawa ako. Kasi, sabi ng mga klase ko, ang galing daw. May kaibigan daw akong gangster. Nakatawa lang. Pero, yun. Kasi, medyo nakita pa rin sa akin that time yung ugali ko talaga para akong gangster. Pero, praise God pa rin dahil nung pinatotoo pa rin ni Tinay na, hindi siya gangster. Actually, nagaling pa siya. Siya pa yung nag-lead ng Bible study. Yan. Praise God po rin, kasi hindi po tayo nanatili dun sa nating tayo. Yan. Doon nagagaling yung grace ng Lord. And mas makikita po natin dito. Pag binasa po natin yung conclusion. Basahin po natin yung conclusion natin. 1, 2, 3. Gaya ng Sakeo, ang ngayon lumapit kay Jesus, Pinapasok siya sa ating buhay at nagsisi at kumalikos sa ating mga kasalanan. Naranasan natin ang pagpapatawa at kaligtasan sa loob ng Diyos. Basahin ko yung verse, doon sa may verse 9 to 10. Sabi dito, kasi sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa bayang ito, sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Ito po yung after na nung sinabi na ni Zacchaeus na sinasabi niya pagsisiyan ko yung ginawa ko. Yan. Kahit anong nagawa natin sa buhay natin, gracious ang Lord sa atin. Tanda siya magpatawad sa atin. And makita din natin sa buhay ng Zacchaeus na kahit napakarumi, kung titingnan kasi, nung time nila, yung mga tax collector, sila talaga yung pinakamakasalanan. Pero, dito makita din natin yung grace ng Lord, kayang magbago ng tax collector from sa sobrang dumi to lighter version. From sobrang itim, naging puti. And isa nga si Matthew, isa rin siyang tax collector. And nakasama pa siya ni Jesus Christ. Ganun katindi yung love ng Lord sa atin. Gracious siya. Ang nais niya lang is mag-repent tayo. Yan. Tara po, tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat dahil Lord, gracious ka sa amin. Maraming salamat po, Lord, sa natutunan po namin buhay ng Zacchaeus, Lord. Kami katulad niya, Panginoon. Makasalanan, Panginoon, Lord. Pero, Lord, gumagawa rin po. Ngayon po, Lord, tinatalaga po namin, Lord, ang aming buhay, Panginoon. Lord, nilapit po ito sa iyo, Panginoon, Lord, na kami po ay mag-step through, mag-step in, Panginoon, Lord. Magharap po kami, Lord, ng sycamore tree namin, Panginoon, Lord, Gadama. Upang, Lord, mas makilala ka, Lord, mas makita ka, Panginoon, Lord, and makapag-repent, Lord, sa mga kasalanan po namin, Lord. Patawarin niyo po kami, Lord, sa mga pagkukulang pa po namin. Lord, lead us, Lord, to become lighter, Lord, like as snow, Panginoon, Lord. Gabay niyo po ang bawat isa sa pagkapatuloy, Lord, ng gawain ito. In Jesus' name we pray. Amen. Come, let us sing for joy to the Lord.